Hello guys! Hello para to sa lahat ng mga Aquarius. Welcome Aquarius! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. This is general reading. Para to sa lahat ng Aquarius. I hope na makuha mo yung energy. This is weekly tarot reading. Welcome sa lahat ng mga Aquarius na nanonood dito sa aking channel. Okay, first card mo dito, Aquarius, is first quarter moon in Gemini. Speak your world into being. So, this card ay, kumbaga, resonated ito para sa'yo since you are air signs na, same with the Gemini. So, dito sinasabi ng barahan na Aquarius, kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo, simulan mo yan sa sarili mo ha. Kung ano yung gusto mong gawin, gawin mo na as soon as possible. Kung ano yung gusto mong simulan, oras na para simulan ito. Huwag ka nang maghintay. Kasi parang nakikita natin dito, marami kang gustong i-share, gusto mong ilabas sa mundo, pero hindi mo masyadong nailalabas or naibibigay or na-share. It's because kulang sa opportunity or siguro, yun na nga, kulang sa opportunity or kulang sa connection. Ang ibig sabihin yan, merong mga Aquarius na sobrang madiskarte, matalino, marami silang ideas, pero ang problema ay hindi nila masyadong mailabas gawa ng, yun na nga, kulang sa connection, kulang sa experience, parang ganun. So, sinasabi ng bara sa'yo dito na ilabas mo na yan. Okay? Passion, diba? So, resonated siya sa first card mo, sinasabi sa'yo na kung ano yung passion mo. Like for example, isa kang teacher, or kung ano man yan na profession mo or healer, sinasabi ng barahan na kung ano yung innate talent natin, yung talent na ibinigay sa atin nung isinilang tayo dito sa mundo. Ano ba ito na dala-dala mo paglabas mo pa lang, okay? So lahat tayo meron yan. Huwag mong sasabihin na ako wala akong talent. No, lahat tayo. Tingnan mo yung mga hindi nakapag-aral, di ba? Yung parang makikita mo sila sa daan, kumakanta, 'di ba? Marunong mag-paint, 'di ba? Hindi naman sila nag-aral, pero ang galing nila magpinta. So, yun yung innate talent nila, 'di ba? So, sinasabi ng baraha kung ano yung passion mo, kung ano yung alam mo na nagbibigay sa iyo ng interest, 'di ba? Yung parang doon ka excited. Kung ano yung doon ka excited na tawag diyan na habits or hobbies, gamitin mo yon. Like pwede mo siyang pagkakitaan or pwede mo siyang magamit para makatulong sa mga taong nangangailangan. Like kung halimbawa marunong kang nakapag-aral ka, like isa kang nurse or doctor, pwede kang makatulong siyempre sa mga may sakit, kahit na sabihin natin na nagtatrabaho ka sa isang hospital, sa loob ng bahay nyo, di ba? Pwedeng, like sa mga kapitbahay, kung may mga sakit sila, pwede naman na free consultation, di ba? Pag ganun. Kung yun para sa akin. Okay? So, yun. Aquarius. Okay, Aquarius. First card natin is Two of Pentacles. Second card is the shadow side. Meron ditong Aquarius na marami kayong mga pinoproblema, iniisip kung paano balansehin yung pera. Meron ditong Aquarius na sa linggong ito, masyadong natatakot siya. Merong shadow moment dito, merong fear, merong guilt feelings, or kung ano man tong negative energy na to na meron ka. Natatakot ka na kung saan kukuha ng pera sa susunod na araw. Natatakot ka kasi maybe marami kang utang na kailangan bayaran. Yung balance dito sa pera, yun yung pwedeng kinakatakutan mo sa ngayon. Yun yung parang burden mo sa ngayon na hindi mo alam kung ano yung gagawin mo para maging balance yung pera. Parang ganun. Okay. So, dito sinasabi ng baraha mo, Aquarius, na kinakailangan mo daw na proteksyonan sa linggong ito yung kung ano yung dapat proteksyonan sa sarili mo. Una, proteksyonan mo yung emotion mo, yung feelings mo, yung source of happiness mo, 'di ba? So kung ano yung
Saan ka ba nagiging masaya? Ano at sino yung mga taong ito na pwedeng nagbibigay sa'yo ng saya? Sinasabi ng barahan na kailangan mong proteksyonan sila. Trabaho, pangarap, goals sa buhay. Sinasabi ng barahan na hindi pa huli ang lahat. Kahit na sabihin natin na nasa above 50 years old, 40 ka na. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na huwag kang matakot. 'Di ba? Huwag kang matatakot. Kung halimbawa, nasa edad na 45 or 50 ka na, tapos nag-aaral ka pa rin, 'di ba? Nag-aaral ka. Ituloy mo lang kasi yun naman yung education naman, wala siyang gender, wala siyang age limit or wala siyang pinipili, 'di ba? Yung education. So, yung iba naman na medyo may edad na tapos palaging 'di ba, namumroblema sila sa mga pangyayari sa paligid nila. Dito sinasabi ng baraha sa'yo na huwag kang masyadong magpanik, huwag kang masyadong mag-alala. Kung ang pinoproblema mo is yung pamilya mo, like yung kaligayahan mo, huwag kang masyadong mag-alala. Kasi, yun na nga, nandito yung justice. Okay, yung justice sinasabi is a good karma. So, may good karma na possible na dumating sa'yo by the end of the week. Maybe there's an offer of contract, new contract, renewal of contract. There's an offer of karmic blessing. So, maraming biyaya dito, maraming unexpected na posibleng magdadala sa'yo ng excitement. So, maybe from Monday until Wednesday, medyo dun lalabas yung negativity sa paligid mo. But by the end of the week, sinasabi na huwag kang mag-alala kasi isang exciting offer, maybe good news, balita, or any communication ang posibleng dumating sa'yo. Okay, so last two cards natin. Sinasabi ng baraha sa'yo na merong Ace of Cups and the Star. Meron ka na isa or maybe marami sa mga wini-wish mo, pinapanalangin mo, na pwedeng magdala sa'yo ng sobrang happiness. Like for example, gusto mong mabuntis, isang unexpected na pregnancy ang pwedeng dumating, or pwedeng yun na nga, yung isa sa mga pinapangarap mo guys, maybe promotion, salary increase, higher position, travel, or anything na pwedeng magdala sa'yo ng sobrang happiness. Kasi yung Ace of Cups dito is aapo yung cups mo. So maybe there's graduation, merong completion, or anything na parang celebratory. Okay? So, yun guys, ang sinasabi ng baraha mo. And tingnan natin sa ilalim. Sa ilalim mo is 6 of Cups. So, may mga Aquarius dito na parang magre-reminisce ka ng mga past memories mo, yung masaya, malungkot. And marami kang marirealize sa linggong ito kung bakit nangyari yon, or ano ba yung nangyari sa past na pwedeng konektado sa present. Okay, so thank you for watching guys, and see you again. Bye!